Survive will know that I, the Lord, have rebuilt the ruins and replanted the wasteland. For I, the Lord, have spoken and will do what I say. Let us pray. Oh, Father God, thank you so much for this wonderful time that you have given us, that we could able to hear your message. We pray that the Spirit will move mightily to give every one of your people the spirit of understanding, that your words will not become wasted, but it will become fruitful, O Lord God. Hallelujah, that is planted in our hearts. Thank you so much that you will all cover us with your precious blood. Hallelujah, as well as all the people gathering together to worship you today and hear your message, O God. Bless your holy name and bless all the servants speaking the words, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much. So, the message of God this morning is the day of cleansing. Ang adlaw sa paghinlo. The day of cleansing. Okay, now let's proceed to the next slide. Yung dinhi nga sa diha nga ano ba na ang verse 33? Okay, this is what the sovereign Lord says ingon ni Lord kang Ezekiel. Nga mao kinang Ginoo, mao kinang gingon sa labaw mga gahom nga Dios. When I cleanse you from your sins, I will repopulate your cities. So this is a day of cleansing. Ang adlaw sa paghinlo. So, matod pa tini, let's proceed to the next slide para makadikad man na tama lang. Sige pa, next pa. Ipag-yun. Okay, this one. So, the day of cleansing is a day of cleansing of all sins through sprinkling of clean water on God's people. Katong giingon ni Lord, nga sa adlaw nga ako magahinlo kaninyo, ako nang i-repopulate ang inyong mga cities. But before that, naapa siya giingon ato kay verse 33 man to. So, unsay pamaagi ni Lord sa paghinlo niya. So, it's a day of cleansing through the sprinkling of clean water in God's people. Ang iyang pamaagi sa paghinlo sa ikatawan, pinaagi sa pag-sprinkle sa clean water, pagbukbuk, pagbisipi sa hinlo na tubig on God's people. And let's proceed to the next slide on that. In Ezekiel chapter 36 verse 25. Then I will sprinkle clean water on you and you will be clean. So ipasabot ni Lord na day of cleansing. Sa day nga diin, ang clean water ibukbuk ni Lord sa atoa by listening His word. Siya magbukbuk mismo sa iyang clean water on us. It's a day of cleansing. During the day of cleansing. Sa ato pa, during the day of cleansing, kung wala ka diha sa place of cleansing, and the cleanser, matod pa, we waste our time. Atong gusikan atong panahon. So it's that I will sprinkle clean water on you. Siya mismo ang mubukbuog tubig nga hinlo. Diya ka na to. And you will be clean o kamo mahinlo. Nga naman, busugot sa dili, dakan kita kahugawon. Hugaw nga huna-huna, bisan dili dapat hugaw unta to, hugawan na to, kaingon pa sa Biblia, to the pure everything is pure, and to the impure everything is impure. Sa mga putli, ang tanan putli, apa sa mahugaw, ang tanan hugaw. Hugaw na to nga, mga tinanawan. Hello? Diba? Namura day banaway ta. Hugaw na itong pagpati. E daghan kay tag mga kaguol, kaligut-gut, kapungot, pagmahay, mo na siya mga hugaw. Diba? Hugaw na ito nga mga bakba dila. Daghan tagi pang sulti nga di mao. So to the day of cleansing, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. Your filth will be washed away and you will no longer worship idols. Ang inyo kay anang adlawang ako mismo magbuko og limpyo nga tubig ninyo, mahinlo kamo. Kay mahinlo man kamo ang inyong hugaw mga anod. Sa ato pa, unsa pasabot ana? Moadto ta sa dapit nga dinaa dito ang maghinlo nato nga maong Ginoo. Aron ang atong hugaw nga mga hunahuna, hugaw binuhatan, hugaw tanan. Mga anod na siya. Kaya di ba? Kung
hinluan na, mga banuwas na siya. So your filth will be washed away, and you will no longer worship idol. Isagig na nga makahugaw na to, magsimba tag Diyos. Usa na nga Diyos. Abi lang nato kay wala naman tay mga gibutang dito dapita sa tong balay. Pero kana laging lapunon, isa na to naka Diyos. Kanang ato pagsuroy-suroy nga diin gibaylo na tong Ginoo sa panimbahan. Diyos na dili. Diyos na naamantay adlaw sa suroy. Ang adlaw sa Domingo wala ba ginaingon nga para suroy, para bagin na sa Ginoo. Hindi ba, excuse nita, mag-justify na ita. Dili, dyan na, accepted ni Lord ang atong justification because the system already says, na sa system ni Lord, and you will no longer worship idols. Isa na, ang atong idols, atong mga cellphones, atong laptops, atong TV, na sige na lang kitag atubang dito, sige atubang, napay uban sa panimbaho, as if ka na ako no, naminaw, pero dito sige tanaw sa iyang cellphone, and that's very offensive before the Lord. Amen. Malimbungan na itong pastor, malibutan na itong abo, di siya na ito malimbungan ng Ginoo, nagpadayag lang tawa, tabis-bitos Ginoo. Hello? Nabisag sa simbahan, cellphone lang yapon atong dalion. Pasip-asip na tanaw Bible apps. Niadto na to sa Instagram, YouTube, o sa napaingon. Daghan na karon. Hello? Salamat sa Ginoo sa simbahan, gawa na. Hello? Kung diri, kaburay na sayo, naaban na diri. Hello? Sa tuod, there is a time for every season. May panahon sa tanang mga higayon. Ang panahon sa panimbahon, tamahon sa Ginoo, panahon nato gigugol para sa Ginoo. Hallelujah. So, you will no longer worship idols. Dili na magsimba og mga Diyos. Ipaka-Diyos nato ang pagpahulay kay ikapoy lagi ta. Remember, ang adlaw sa Ginoo makapahulay lang ta kung ang atong kalag ug espiritu atong gipat taon sa Ginoo, di ba? Di ta kapahulay kung wala gigutom ta. Amen. Kasulay mo tulog nga gigutom mo? Pasila, di dyan ko katulog. Kasi may makatulog na gigutom di? Kako, di dyan ko katulog na gigutom ko. So muna, dili ta kapahulay ang atong hunahunag atong kalag espiritu kung gigutom ang atong kalag ug espiritu. So, ingat pa sa John 15:3, already you are clean because of the word I have spoken to you. Nahindlo na ka po pinagis mga pulong akong isulti kaniyo. Sa ato pa, during the day of cleansing, it is in the house of the Lord that the word of God, the clean word of God, is being delivered by God to His people, to cleanse His people. Kaya nga naman, siguro sa isa kasimana, dagkantag na hugaw ng mga encounter, hugaw na ito nakita, hugaw ato na dungog, hugaw ato na sulti, ugonso ni Lord, nga mahinluan ta, para nga, dili ta, bulingit, o di ta mag-alingasa. Kaya kung malatay ka, bulingit ito, mag-alingasa ta. Muna nga, kung daghantag sa alingasa ta, ga-struggle na ta. Ug si Lord, gusto siya mo tabang, kung gusto ta, nga tabangan niya. God is not able to help us if we are not willing. Because dili man ang Diyos mamugos. Amen. So what would mean? I will sprinkle water, clean water on you, and you will be clean. Mahilo ka mo. Let's proceed to the next slide on that. So when God's word is accepted or received with humility and sincerity, there is cleansing that happens to that listener like Zacchaeus. Kung ang pulong sa Ginoo dawaton, matod pa, uban ang pagkamapausanon, uban ang pagkasinsiro, na adyo'y kahinluan mahitabo, sama atong namati sama ni Zacchaeus. Di ba si Zacchaeus? Siya ray, nabulangan pag-adto na sa Jericho. Dagkan kay mga tao nakita ni Jesus. Gani, di naman gani kakita sa Zacchaeus ni Jesus. Sumos ka dagkan tao nga naga, palibot kay mutanaw ni Jesus. Pero dagkan na to, dili lang to 50 kabuok. Dagkan kay sila. Pero ang nakita ni Lord nga diin na ay kauhaw sa tubig nga ikadalit niya parang hinluan. Maurag yun si Zacchaeus o ang balay ni Zacchaeus. So sa'yo nahitabo,
Sa diyang si Zacchaeus nagpadayon ni Jesus, naminaw siya ni Jesus. Ang clean water nga maumpulok sa ginugiwali ni Jesus kaniya, naghatag niya kahingluan, naghatag niya realization nga iyang gigugma nga bahandi nga kwarta nga iyang gitigom, iyang gibuhat kada adlaw kada higugma man siya kwarta, di na ito makatabang niya, nakadaot na ito niya, kaya nakabalo man siya, nakasabot man siya makadaot niya, iyang gisurrender, o ingon siya, Lord, kung naamang ko'y natikasan, balik ka na kong kaupan. O ang katunga sa ako natikas, akong ihatag sa mga tubig. Nga naman, tungod kay naminaw man sa pulong si Ginoo, nga sincere uban ang pagpaubos ni kay naminaw lang dito, kay basta lang naminaw, kay basta lang good, nga murag, kana batang respitar lang. Kabalo si Lord ko, nag-respitar lang batas yung pulong. Murag bitaw, sa kanon ni, timo-timo lang ta, ni tilaw lang ta. Kisay nakatilaw nga nabusog jud kay isa na nagpasing busugan. Hindi gid di ba? Usahay ang atong pagdawat sa pulong sa murag bitilaw lang ta. Hello. Dili gusto si Lord na si Zacchaeus na minaw gid siya kayo. So unsa epekto? Nabago siya. Amen. Nga naman. Walay lain didto nga ready maminaw ni Jesus. Ako man ready lang ni tanaw, nag-observe. Apan ang gusto ni Lord, ready ta maminaw sa pulong. Kaya kung ready ta maminaw, ready si Lord to pour out sa iyang clean water para mahilog utabang na to or na atay kabaguhan. Willing si Lord, mabag-o na to sa atong pag-uunon. Kung willing ka maminaw, kaya kung maminaw ka, makasabot ka. Hello? Munang lahi, tiyog kaayo ang dagan sa panahon ng pagbati upang linihukan accomplishment sa mga naminaw ay nga naman, nailaw nga sa labutan. Nga diin, na anak kay buhaton para sa kinatibutan. Kay mo ang leading si Ginoo. So he was cleansed and was changed that he is willing to return what he corrupted. Nga naman, ingato man to, naminaw ragid siya ni Jesus. Kaisa ragid to, wag ito huldi, kung naminaw tag-ayo, makadulot pag-ayo ang pulong si Ginoo, ug nga ikausaban na hitabo sa itong kinabuhi. Munang day of cleansing. Muutong adlaw nga di to malimtan ni Zacchaeus, it's a day of his cleansing. And the day that God cleansed me, di ginako malimtan ang December 27, 1987, gabi na siya. Mga 7 siguro to gabi. That's the day of my cleansing. Manang hindumig, unsa nga adlaw ikaw nahinlo. Unsa mga pulong, di pa ko kalimot ang itong pulong ang gagibasa sa ako. Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we continue to sin so that His grace may abound? God forbid. Unsa niya kasulti? Magpadayon ba sa pagpakasala? Aron ang iyong grasya mo dagaya? No, dili. Muna giwali sa kuha. Di ko kalimutan na. Because the day of my cleansing is a day of realization nga abusahan pa daw ko na itong grasya sa Ginoo ang iyong himaya, ang iyong grasya mo dagaya. So, muna nga na-exalt. Ginatanaw ni Lord. He observes us how we respond to the Word of God that He gave. I'm just His instruments, but He is behind of this message that He gives me. Zacchaeus. Siya rin nagulakan dito, but medyo nakakita ni Jesus. But daily after sila makita niya, nga nagtanaw lang niya, gusto niya maminaw niya. Ito, I know my sheep and He hears me. They hear me. Nakaila ko sa kumang kariro, o namati sila na ako, and they follow me. Di ba si Zacchaeus, ni-follow asa si Jesus? Maini si Jesus atong sundon, kay babagutan. O maayo atong kabaguhan. Hallelujah. Muna nga, obserbahin ninyo. Mag-obserba ta. Kinsay ka
paminaw kayo sa pulong sa Ginoo. Okay, sa di paminaw. O still, bakit ang resulta sa iyong kinabuhi, sa iyong pagkakristuhan? Di ba? Na ay kalainan or parihara? May kalainan o parihara? Kalainan. So naana sa atong anak. Unsay atong pilion. Unsay atong sundon. Unsay ang pattern atong gisunod. Remember that mula gito sa Jericho, pati daghan na tao, si Zacchaeus ay blessed. Kasi nakadawat ng kabaguhan ikas Ginoo. Ang bulahan ka itong nabago na. Ibago ka ni Lord, kay willing ka magpabago. Let's proceed to the next one. So the effect of the day of glancing, personal effect, na epekto sa adlaw sa kahiluan. Personal effect, felt will be washed away. Ang atong mga hugaw, mga anod. Okay. And then no longer worship idols. Muna ikaduha, personal effect, di na ka magsilti. Ay. Sa una, may mga padyok ko. Malabay na ako mga friendship na ko. So, pagkailas ino ha. Kanya, nabilar man ko sa bato lagi kinagbayli man. Di Domingo man dahil na. Malabay itong akong mga kauban. Dahil na ko kiapin na nakagsimba. Kaya mo man ay uso sa una. Dili man ipagki. Nga, ang atong mga ipasulti nga, makredit na ito siya pwede. Personal lang pa, diba? Pisan pag nakaabot na ka sa simbahan, kung wala ka ka-connect sa presensya, wala ka nakasimba, kaya ang pagsimba, ang imong espiritu, nagkahaong, nagatakdo. Di kay, nakasimba ko, ipangutan o buhali, wadyo na, dumduman. Kaya igo na siyang suod sa simbahan. Muna atong sayo ko diha. Makasulod lang tagsimba, nakasimba. No, according to the Bible, dili ingana. Let's proceed to the next one. Letter C, effect of the day of cleansing. A new heart, bago na atong kasing-kasing. A new spirit. No more stony and stubborn heart, but will have a tender and a responsive heart. Baday sa nataan ha. Ang epekto sa adlaw sa kahinluan. Bago na itong kasing-kasing, bago na spirit. Mo din hitabog kang Zacchaeus. Na-adjoy makita nga effect kung naanay kahinduan. Amen. So muna, makita na to, sa epekto sa itong kinabuhi. Sa epekto sa pulong sa Ginoo ninyo, natong tanan. Kung reactive ta sa pulong sino, ano mo react? Kaya atong kasing-kasing na apay bato. Di ba? Kung labayon ni mong bato mo, sama na, butingog. Once nga mag-igo ta sa pulong, butingog ta, it means stony heart pa ta. Nga na, lagyan natin may land. Hello? Kung labayon ni mo ng yuta, bisan pagtalinis imong ilabay na sundang kutsilyo, sundang sa panilabay niyo, di ito na tingog. Pero, labayan ka na mo ng bato, kang tali, isa na ka ng hard. Labayan ka na mong hard. Mo, react gina siya, mo tingog gina siya. So once, na mo react sa pulong sa Ginoo because ginahinluan ta ni Lord, it means we have a stony heart. Amen. And that's ingana rin ang realidad na. So kabalo man ta, kay mo lagi ang word of God. The situation is like a machine. It identifies what is the condition of our heart. Stony pa ba itong heart? Patuon pa ba itong heart? Repeat that one. The effect of the day of cleansing, epekto sa adlaw sa kahinluan. Bago na ang atong kasing-kasing, bago na itong espiritu. No more stony and stubborn heart, will have a tender heart and a responsive heart. And the reference of that is in the next slide. In Ezekiel chapter 36, verse 26. And I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. And I will take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Wala epekto kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ang atong kasing-kasing di natiga. Maluluyo na. Madinawaton, mababsan. Pero once ka reactive ta, agad pag-iigo. Remember, during sa operation, surgery, tools pa lang daan, equipment pa lang daan sa mga surgeon, mga muopera, makalilisan ng perting haita. Amen. Pero nga naman,
ipatusok man nato ang pasyente nga, luoy na kay pasyente. Nga to ipatusok po dyan na to. Para sa mamatay o para maulian? Para maulian. Kana nga principle, aplikar na to na. Kung na ay kinahanglan tuslukon, kuhaon lugiton sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasig huna-huna. Willing ta magpalugit, maupirahan ta, maulian ta, o di na ta magpabilin nga nag-struggle pa. Amen. Atong anak to, gusto ni pa itong heart. Reactive case na lang ta, magluon na ta. Affected din natong giving, affected din natong pag-uan, di na tagad-tagad, kaya na, apektuhan ta. Mao na, di mailan, nga stony pa itong heart. Bisa unsa ano itong kind. That cannot be hidden because it's already detected by the machine, by the word, and by the situation. Hello. And God is willing to cleanse. Willing si Lord mag-cleanse. Ano naman? Muna yan gusto sa tuwa na ma-wash out na ang stony heart. Diba? Kung na ay gallstone, na ay kidney stones, pwedeng dili operahan, ipahilis lang na ipatumar. E nga na naghapon, pwede na mapahilis ang kanang stony heart. Stubborn spirit. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Because the word of God is like water. Makapahilis, makapadrain, makapaanod sa mga batuon ng mga nakapuyo sa itong kasing-kasing. Hello? So di na siya maanod o gamay ng amount of water. Muna ganina during sa dawn prayer, kabalo mo kung sige pakita sa Ginoo sa akong vision. Diring dapita. Grabe ang kada bitong dako bitong kaay nga pipe. Ako kay nga pipe nga source nga tubig. Oh, dito na ko nakita na dito sa Corales Hasaan. Kaya dito man ang source of water sa Bililoy ba sa Panaliha. Ako kisanan, magabugang na puti, grabe nga buga. Ay, Lord, related siya sa message about cleansing. Kabugagid siya kabuga. So kung kita madinawaton sa pulong sa Ginoo, aduri ka baguhan. Kung dili ta madinawaton, sige lang tagibagulubol. Mabila-balik. Bisan pag-asa ta mo simba, kung simba anong kasing-kasing, di ka matubo. Masakiton ka pag kasing-kasing. Amen. Amen. Ang tao masakiton, bisag asa pang doktora at pang hospital, kung di siya magpa-opera, siya praga pa ng matiyon. Inga na agad nga Christian. Bisag asa ka mo simba, kung batuon mo kasing-kasing huna-huna, huwag ipon mag-manifest, pag sige lang yapong kagariya. Amen. Hello. So I will give you a new heart. Kung sa adlaw, kumahin sa to, kung mabubuan na sa bagong, sa tubig nga hinlo. Ito pag-unang heart ni Zacchaeus, pag-unang spirit, di na siya kurakot. Ang iyang nga, kurakot, ang iyang nga, kaw-kaw, ibalik na niya. Kay dilik man, kasabot na siya dito, iya ka, ibalik na niya. Ang di na to, atua, di na to, hilabdan kay di na atua. Kay moon na mo kut-kut sa atong kinabuhi nga maut-ut rapod ta tungod kay wala tay sana wala tay right ana kay di man ato ang dili ato wala tay right mo gunit ana mo tipig ana. We have to be honest. Hello. Ang dili ato, dili na to. Ang kunong ato. Hello. So no, I will give you a new heart and I will put a new spirit. I will put a new spirit in you and I will take out your stony heart. Wauna na ko ang stony heart. Kita pa ko sa unang mga paoperahan, ang kadagko sa stone, mura nagliso sa nangka, napoy liso sa marang. O na yan, nakita ko. So yan na. Once ganing ako sukay untol sa atong kasing-kasing maigot as prosino, dagko-dagko na ginang batuhan na. Amen. Hello? Diba? Kung dako na bato, dako gid ang tingog, diba? Kung gabay na bato, gabay tingog. So once ingana ragi na siya. Manya kung masukutas sa pastor sa mga nasakutas Ginoo. Nga naman, gigamit sa Ginoo, ang alagad sa Ginoo para maka-identify ta, para ka na atong kasing-kasing ayukon sa Ginoo. Paoperahan sa Lord. Dili mo dili? Yes. Let's proceed to the next slide.
Another effect of God's effect of the day of cleansing. Epekto sa adlaw sa paghindog. God's Spirit is given to His children to follow His decrees and obey Him. Ang Espiritu sa ginihatag niya. And I will put my Spirit in you. Ezekiel 36 verse 27. Akong ibutang ang akong Espiritu niya kaninyo. Aron mo sunod na mo sa akong kasuguan o kabalauran. Di na ta magsupak-supak, di na ta mag-react-react. So kung di na ta mag-react, di ta magsupak, it means hidlo na sa kasi wala na ibato. Amen or dili? Nga na dyan na. Sabi na to, kinito kasing-kasing, okay pa so right? So to, ang pulong sa Ginoo ang sitwasyon murag machine. Babawaan na to, ang status atong kasing-kasing. Kung sa to pa, kung mag-sprinkle ni Lord sa clean water, mahinlo na, mag-unang kasing-kasing bago ng Espiritu. And yung Espiritu na sinipuli, di na Espiritu sa yawa. Kaya Espiritu sa yawa mo ng reactive. Reactive din siya. Muna nga, si Zacchaeus, nga nabutangan na sa Espiritu sa Ginoo, wala na gid siya na react, wala na gid niya giangkon ang dili iya ha. Iulit na niya, kaya naka-realize na siya, kaya dili ginito iya ha, wala siya katong. So na-opposite na ang ibabati ko na huna. Wala na siya gugma sa kwarta. Na siya pagkamangitago, ang mga pobre makabenepisyo. Half of my, well, ihatag na ako sa pobre. O ang natikasan ako, upat na ko balikan. Hello, nga naman. Bago naman ang Espiritu, wala namang Espiritu sa pagkahakog, wala ang Espiritu sa pagkigugma at kwarta. Nawala na to. Kaya naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Di na ang tamabot of deliverance. Daghan man ako, daghan man kay kong involved sa una, kay akong parents grabe mag-involve sa witchcraft. Una gani milagros sa akong parents, tungod sa witchcraft nga, walay sa akong mama, walay samad, walay hubak, hindi pwede kalakaw, kaya ipabarang siya. Kung ito ang kinanamuhat, nabi ito siya. Wala ko record ato kanos ato. Pero sometimes in 1989 or 1990, nara na early 1990 or late 89, na early 90, lagi dito siya. Ayan. Ang anak siya kagamhanan ng pulong sa Ginoo, kutagaan na itong importansya na agyoy ebidensya sa kabaguhan sa itong kinabuhi. Hello. Let's proceed. Okay, next slide. Can live in the land God promised. Makapuyo sa yuta nga gisaad ni Lord. Isa ng epekto mo na isaad ni Lord niya. Acknowledged by God as His people, and God will be their God. Ilho ni Lord na ikatauhan. Muna epekto kung cleanse ta. And cleanse from filthy behavior. Hiluan ta niya sa dautan na itong kinaiya. And given good crops and no more famines on the land. Pila nakabuk letter I. Tama sa letter I. So, pati nagdagana. Ang epekto. Na kining tanan positive. Di siya negative. Let's proceed to the verse on that. So, Ezekiel chapter 36, verse 28 to 29. And you will live in Israel. Di na ni Lord palayason. Di na ipalayas. Diba? And the land I gave your ancestors long ago. Siya, makapuyo naman sa Israel. Ang yuta na akong gihatag sa inyong katigulangan, dugay ng katuigan. You will be my people. Ako na mong katawan. So, giangko na ni Lord. Ang gino nata ni Lord nga iyat ng katawan. Kaya limpyo naman. Hilo naman. Di naman ang ginawaulaw na ito. Amen. Di na maulaw si Lord. Di ba kung nga ng mga anak, pagpabando, ingon ng papa, tanawa ito yung anak mo ito nagpabando. O di, ang mama, tanawa ito yung anak dito, inong bando, tanawa yung anak. Pero gani ba yung atong anak mo? Gotcha. Amen. Hindi na po na. Ang kunot pa ni Lord. Anak na niya. Kung nakita niya nga, na niliwat kita sa anak na yan. Basta kita nag-angkon-angkon, Lord, ikaw, Lord, ako, Lord. Hindi na ito binuhatan dito. Grabe kasi pa. Mura malipay tayo nagabiin na rin.
na, maalipay si Lord anak. You will be my people. Ako na mong katawan ng I will be your God. Ako na inyong Diyos. Muna kabaguhan niya. Kaganahan na tas inong paduol. Di kay, magpalay-layo na. Ito kitas loyo mo lingkod. Kaya na, hindi tayo magkasibat. Ang dali na takasibat. I will cleanse you out of your filthy behavior. Hiluan ta mo sa inyong dautan nga batasan. Ako, malabay mo na sa wall, di ba ka ng batang pasaway, si Diyos, si Sam, katong Amerikano, partner, nga, mag-test sila sa mga tao, kinsay buutan, mo'y tagal pa na lang. Magkahilak ka. Usahay, manuminaw sa ilang istorya sa ilang kinabuhi. Ibiyang mamang papa, lulo na laglulan ng atiman, na maligya in town, kung si baligya, kaya para makapalitog sultan, makapalitog tambay. Nalipay sila nga naghatag, itagaan sila. Ano man? Kahit kining maayong kinaiya, makahatod o panalangin. Good character can invite blessing, can bring blessing. Kasi karadyo. Ayan. So, ina na gyapon. Kung ganahan ang tao hatag o panalangin, sa extra lang panalangin, nagsubra lang panalangin sa mga tamputan, ina na gyapon si Lord. Kung maayo na kahit kinaiya, kay hinlo na tamo ni ang mga panalangin man niya gingon. Hello? So, dili ta pa niya panalanginan sa abundan siyang panalangin kung atong kasing-kasing hugaw pa. Nga naman, masayang. Tika ka palo. Panagan sa atong panalangin. I will cleanse you of your filthy behavior. I will give you good crops of praise. Ato ba? Wala to. Ganyan personal, karon na pod. Ang atong livelihood, ang atong panginabuhian. Apil ni Lord, i-blessed. I will give you good crops. Kaya naman, farming man ang ilang livelihood. Sa ato pa, ang atong mga trabaho, atong pangita, panalanginan ta ni Lord. Nga naman, na anakay na invest sa inyong ngarian, na anay na hinlo na yung kasing-kasing. Kaya hinlo yung kasing-kasing, hinlo yung muna na ang Diyos dili gid bag alangan o panalangin nimo. Nga naman, kabalo si Lord, na kung panalanginan kaniya, ang Ginoo mahimuot. Kabalo po kumabahin sa para sa Ginoo. Isa po niya. Lisod kay panalangin tas Ginoo, di ta kabalubahin sa panalangin, no? Di ba? Makikita mo bakit sa tubuhok, paripan, Brazilian, sa panadiha, pakulot, street, grabe yun. Atong, sa tawa nga ni, kato sa una ko, hana di bra, tag 1.5, sa brato, pabali na 1.5, 1.5 sa kamag 1.5, kuno bra, kapag nilang halag, sa tunga, yakul ba to? Yan na. Kaya wadi siya magkabala ng branded. May mga ingana, usahay, kabalo ba mo kung taga-antang dagong panalangin na di ta kabalo kanto? Kana nga panalangin, ako accountability. Amen. Yes. Ako nga panalangin, di ta kabalo kanto? Kapag pinatubahin ni si Lord, ako accountability. Nga naman, we are blessed to be a blessing. Hello. One way of observing that we are able to handle our blessing is to give God what belongs to Him. Isagin na. Our honesty is determined, identified how we truly honor God sa iyang bahin. I will give you good crops of rain and I will send no more famines on the land. So ang yuta panalanginan ni Lord. Ano? So, maapil o ka-bless. Amen. It's God's way to do it. Ours is just to obey. Amen. Ours is just to obey. Because the system of the Lord is there already. Whoever does it, then it will really manifest. Hello? Nga ano na sa system ni Lord? Nga ang maminaw sa pulong, adunay kabaguhan, adunay kausapan. Hallelujah. Let's proceed to the next one. Sins affect so much
the blessings that God intended to give to His people and to His children. Ang sala makapigtugid pag-ayos mga panalangin nga giandam ng ta ni Lord ihatag niya sa iyang katawhan and to His children. Sins add sorrow and multiply difficulties. Ang sala makadugang yud sa kagulanan o makapilo-pilo sa kalistanan. It's a sin. Kadi dili tomatis ang pulong utang. Pila lang ka minutes, pila lang ka hours, pero nga sa cellphone nga nang mabilaran. And that's a great sin. Sins add sorrow and multiply difficulties. Tinawa dili? Yes. So magdili ta magpatuo. Dili pit ang dangan ni Lord. Hangtod dili tama? Himong gusto niya nga mahimo. Hello. God will not stop doing His plan for us until He is done with us. I repeat that word. Sins affect so much the blessing that God intended to give to His people and to His children. Sins add sorrow and multiply difficulties. Watch me. Apektado kitang blessing. Let's proceed to the next one. Once there is cleansing through the power of the clean water through the Word of God, there is healing and restoration that will take effect. Once kani nga nani kahinglo maghinlo, pinagi sa gahom sa limpyo nga tubig through the Word of God, there is healing and restoration that will take effect. Na-joy, kaayuhan, na restoration nga mahitabo. It's God's doing. It's not us. Buhaton lang nato atong buhaton. Isugot ni Lord. Sila yung mamuhat sa iyang part. So, do not worry. Kabalo si Lord. Muna, isa nga text sa Word of God nga mag-cleanse na to. Mawala ang kabalaka. Mawala ang mga negative nga mga thoughts. You leave it to the Lord. It's the effect of the clean water that God poured out to cleanse our mind nga di ta magbalaka. He's a good Father that will take care of everything that we need. Amen. Hello! Di tapos na ni Lord. Gusto sa iyo, magkabalaka ta. Ang to, di na taganagkaw, di na taganagtulog, ang to, nagurot itong matang to, na hospital pa ingon, nadadako na ng problema, kaya na hospital, kinsay magbantay, kinsay magpalit sa resita, kinsay mo adto sa muni muna. It's getting worse. Hello? Let's proceed to the next one. That after the emotional healing. After that, human atong cleansing. That after the emotional healing, the spiritual healing, then the land healing to bring forth good crops. Kung naay cleansing, naay restoration, naay emotional healing, naay spiritual healing, then the land healing, mo itong naay good crops. Emotional healing ang imong pabati nga dautan mauulian. Imong spiritual healing ang imong spirit nga dautan gihil na ni Lord. Ang yuta nga dili maayo ang abot gihil na ni Lord to bring forth good crops. Di ba ang sinungtan ato pag sprinkle sa clean water mabag-o na lang kasi mo na. And this is God's system. Nano sa system lang. All items are already ready when we are cleansed. All items nga ato gikinahanglan are already ready when we are cleansed. Nga naman, di ba? Anak ni mo bubuan kung nahinlo na para dili himong sayang. Kung cleanse itong kasing-kasing ni Lord, bubuan tag panalangin, bubuan tag guidance para mahimutang more blessed by the Lord. Amen. So, naginanglan siya clean heart, clean vessel, clean mind para saligan ta ni Lord sa panalangin na iyang gisaad na to. Amen. Hello, next item, next verse. So I will give you great harvest in Ezekiel chapter 36 verse 30 to 31. I will give you great harvest from your fruit trees and fields, and never again will the surrounding nations will be able to scoff at your land for its families. Then you will remember your past sins and despise yourselves for all the detestable things you did. Isa. Inyo na dayong, ako tagaan ta mo, I will give you great harvest. So,
i-bless ni Lord ang land. Ang atong panginabuhi, okay, aron tayo mabuhi, i-bless ni Lord. Amen. He's the blesser man. He's ready to bless when our hearts and minds are cleansed. Amen. Malipay si Lord nga, gi-bless ta. Nga, makatabang ta sa bulaton. Di ka tayo na tumililig, uy, makalawin na tsukob sa asa, kwartay mo, no, magdo na tsukob sa asa. Kung nga na itong kalipay, wala tayo kalipay, nga, mo, kuan sa bulatos Ginoo, mag-uban-uban. Mabot na lang, dagat itong uban. Wala pagyapon tayo, hingong trabaho sa Ginoo. Sita, gusto ba dyan ko? Gusto dyan ko. Dili dyan na makalipay ni Lord, kasi ilang tagin, gusto dyan ko. Gusto ni Lord, nga, nanay action atong desire. Amen. Hello, sa to, mamana ka realize sa kiyos in sa ihatag niya. Kaya mo otoy sakto. After realization is the action. Kaanta mo, maayong great harvest. Let's proceed to the next one. So, more ito. Diyan pa tanak. Population and community effect. Cities populated increase. Cities population increase. Ruins will be rebuilt. Ang mga daot, iyan ang tuguro balik. Desolate farms be farmed. Ang mga nabiyaan ng mga umah na bubalik. And looks like the Garden of Eden. Let's proceed to the verse on that. So Ezekiel chapter 36, verse 33 to 34. This is what the sovereign Lord says. When I cleanse you from your sins, sa ding ako namang mahinluan sa inyong sala, I will repopulate your cities. Sa itong mabulahan na itong syudad. Kita hinungdan, mabulahan na itong syudad. Kita po hinungdan nga maalaot itong syudad. Sunana na. Di kay Domingo na tamabutan. Unong kaadlo. Muratag, mga butakal. Hello? Diba? Muratag muratag mga kanang kabayo nga halap sa asa ta magdakandakan. Asa ta gusto. Siya? On the day when I cleanse you from your sins, sading mahinluan ta na mo sa inyong mga sala, I will repopulate your cities. Kaya nawad, hinahinang ito sila ka, hilis. Sa ako nang padaghanon mo sa inyong syudad. Na anay? Population increase. And the ruins will be rebuilt. Ang mga daot, ang mga guba, ako nang ipatukod o balik. Ano? Yan na. Ang mga nangaguba ng hagsa, patukuran ni Lord. The fields that used to lie empty and desolate in plain view of everyone will be again be farmed. Siya ang mga nga din, wak na chuy, nakita niyo. Ibiyaan na, mura wak na chuy. Madaw-daw. So, will again be farmed. Yan naman. Tagaan na ni Lord kay ka. Sa atong pa, ang panalangin, haguan or lingkuran? Haguan! Di kayo mag-number 4 lang tapos sige cellphone. Ngayon ito guys. Ako Gcash. Hello? Hello? Kadungtong pa ko. Ini-birthday mo na akong Gcash number. Mara na ka nagpakilimos. Hello? Let the people give. Hello? Ang tao na nga, sa'yo mong Gcash number. O ka na, di kayo, wala akong Gcash number. Nanimidit na nga, sa'yo mong Gcash number. Kaya tagaan, blessing. Di kayo, wala akong Gcash. Let's proceed. Ito na yung tibasol ka dyan lang. In verse 35 to 36, then, and when I will bring you back, kung ibalik ka na mo, people will say, ang mga tamaingon na dahil, this former wasteland is now like the Garden of Eden. Sa halak ba yun? Sa kasaundaw, wala man sunod. Pangit man kayo ni, pagkaroon lagi ka, mura lagi Garden of Eden. So na in restoration, after the cleansing. Kaya na-healed naman ang heart of mind, na direction unsay angay buhaton nga magpadayag ng Diyos nagapanalangin na kay kasi ko na nahilo na. Amen. So hinlo na pug-agi. Hindi na mag-agi, di na mag-agi-agi. Na joy buhat. The abandoned and ruined cities now have strong walls and are filled with people. Ang mga gibiyaan na o mga daot na ng mga syudad nga anay strong walls malubot pa. Gapigit ang padir. And are filled with people, mapuno ng mga tao. Then the surrounding nations that survive will know that I am the Lord,
have rebuilt the ruins and replanted the wasteland. O ang mga palibot ng mga nasod makaingon sila. Hala, ang Ginoo jud ang nagtabang. So, ang atong ipangbuhat nga kaayuhan, daw buhat pas kita ang mga actors, kita ang mga instruments ni Lord na makita nga naay kabaguhan tungod kay di ba kun ato kasing-kasing una-una. And I, the Lord, have spoken and I will do what I say. Wala kita, gusto ni Lord mamuhat. Magtanong akong schedule kakabisi magiging ako sa next week. 18 na 8. Ano po tagapamaya incentive awards evaluation. So bilang wala na, kaya biyahe man mi, pag umana ko bali sa Butuan, mauli, dyan mi, kay 24 hours man, hindi pwede kay 6 hours ba yung, uli. So, dili kayo, wala, dili pinakatulog kayo. 18, whole day, na ako'y transaction sa buntag, hapon ang LTIE. Pagka 19 na po, larga na po tag sa Buangka, kumbati na po sa trabaho, pa yung Domingo, gabi ipa ko sa Domingo mauli. Why is it? Yan naman. Because, si Lord, nagsugo na to. Kaya isugo man ta ni Lord, utuman ta. Kaya mo na timainhan nga nag-mature na ta. Kung ginimpiwan na itong kasing-kasing, wala na murmur, wala na reklamo. Ganito. I will be done. Sabihin. Nga na siya. Gusto ni Lord, nakitang ka na namuha. Na-clear na kanina mo na fully na full instruction ng Lord na mo na buhat mo na ng detalye. Nga na isa-iso. Remember the day of cleansing. Nag-cleanse ni Lord ang atong kasing-kasing i-correct na yung atong mga prinsipyos atong kinabuhi na di day maayo. Gitan-out, iyang pasusi itong kasing-kasing na pabay-stony heart. Or wala. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, for your living word na nagahugas sa mga patuon na kasing-kasing. Nagalimpyo sa mga kuna-una na hugaw o Diyos. Nagalimpyo sa mga bapa. Nagasigig-react, sigig-reklamo. Sige o Diyos, kutip-kutip. Ikaw nasayod sa among mga kinabuhi. Ikaw nasayod sa among yunahuna. Ikaw nasayod sa among debate, Lord. Ikaw nasayod. Kinsay hidloanan, kinsay na himlo. Kinsa ulong sa iyong mga katawan. Kulihin, nagatagad sa iyong mga bulong, nagatamod sa mga bulong, wala nagatamod sa mga bulong. Hallelujah, glory to God. Blessed be the name of the Lord. Shall we meditate on the message of God? Ask the Lord to renew your heart, that your heart be cleansed, na maanod sa clean water ni Lord, sa clean water ni Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Shall we sing the song? Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I keep falling in love with you, Lord. Let's go directly to the song. Hallelujah. Keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, breath that I take, through the seasons that change, your love remains my hiding place, my home. I keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, breath that I take, through the seasons that change, your love remains my hiding place, my home. Falling in love. Ang bago nga kasing-kasing nahigugma na sa Diyos. Nahigugma na sa mga bulong. Nahigugma na sa pagtrabaho. Di sa mga tumigisugo sa Ginoo. Nahigugma na sa pag-iuban sa mga katawan na nagtrabaho sa mga sa Ginoo.
Naigugma na nga buday mong simba pamalantong ngadto sa Dios. Lord, salamat sa imong mga pulong nga imong gipa. Dangat ka naman ang kabuntagon. Na ikaw, Lord, mag-aopera sa mga kasing-kasing na imong mga bato. Aron o Diyos, wala na imong react. Kung dili mo act na, O Lord God. Dili namin mo react, but mo act na ni Lord. O mag-interact mi para sa kaayuhan sa imong kaimayaan sa buluhatong Lord. Panig kami sa mga taong tarong. Dili kami panig sa mga taong magpalayo na mo, diya kami mo Ginoo. Sa iliwis sa mga milig na dugo imong pulong Ginoo. Kadili na mo malimtan ng imong hinlo nga tubig mo sprinkle ka na mo para magbag-os ang kasing-kasing ko na una. Magbag-os among likes and priorities. Magbag-o, Lord God, sa among mga pagabuhaton o Diyos. Nga magpadayag, nga bag-o na gayud kami, Lord. Ang kabaguhan, imong makita, masutat ka na mo, Ginoo. Kadili ni kami, Lord God, selfish. We do not accept things nga dili ni amo. Dili na mo ang kunon ang mga butang nga dili amo, Lord. Among mahatag ang mga butang sa angay tagaan, Ginoo. Salamat, Lord, dalay kong kaso katapos sa himay dumog para kanimo tanan lamang ganang Ginoong Jesus. Kami nag-ampo, Lord. Amen and amen.